Matatapos na po ang first quarter ng 2025. March na, di ba? So matatapos na. So ang bilis-bilis po ng araw. Sinong nakakaramdam na ang bilis ng araw? Alam niyo ba, hindi ko na malayan, 36 days na pala ako. Ilang araw na, mga anak, uuwi na rin ako, uuwi na naman ako. So ang bilis talaga ng araw. Kung tayo ay lumalakad ang araw po ay tumatakbo, ganun po kabilis ang araw. So last 2 weeks po, narinig natin yung message na ini-echo ni Pastor Bobby, that was, anong title? Wala, nagtinginan, oh. Anong title daw? Anong title? Finding Your Purpose. Parang walang nagno-notes ah. Finding Your Purpose, di po ba? With God, okay. So when we enter, pag tayo po ay nag-enter na sa door doon, and we came here, we accept Jesus Christ as our Lord and Savior po. Your calling and your purpose, kung bakit ka nag-exist sa mundong ito, ay nag-umpisa na. The time na pumasok ka, pumunta ka dito sa harap, after ng service, pumunta ka rito at tinanggap mo ng Panginoon, yung pong purpose mo bilang tao is nag-uumpisa na. Amen po? Pero marami pong pumapasok dito, pumupunta dito sa harap, tinatanggap ang Panginoong Hesus, pero nakakalungkot, hindi na po bumalik. Hindi po ba? Ang dami nating in-invite. Kung titignan mo yung follow-up team, lahat ng mga first-timers na yan, tumanggap sa Panginoon. Pero nakakalungkot tignan, isipin na yung mga taong yun is hindi na rin bumalik at bumalik sila sa dating ginagawa nila, sa dating mundo nila. And I'm really sure po na the time po na pumunta sila dito sa harap, the Holy Spirit touched their heart. Ang problema nga lang is, hindi nila masyadong naririnig yung boses ng Panginoon. Kasi nga, mas malakas yung boses ng pagtawag ng mundo sa kanila. At yung iba naman, maaring hindi pa handa. Maraming ganyan, di ba? Sasabihin nila, hindi pa ako ready. Hindi pa ito yung tamang oras. Tamang panahon. Marami pong ganyan. Marami na po akong naririnig na kakasalamuhan ang sinasabi, kasi hindi pa ako handa. Ang tanong, kailan ka magiging handa? Minsan yung sinasabi nila, kasi hindi pa tapos yung issue ng buhay ko. Ang tanong, alam mo ba kailan matatapos ang issue ng buhay mo? Yun ang nakakalungkot po sa tao. Amen po? Andiyan pa ba kayo? Pero kayo po na nandyan, kayo na tumugon sa pagtawag ng Panginoon at nagpatuloy nilakaran ninyo ang calling ninyo sa Panginoon. Palakpakan nyo ang sarili ninyo. So, finding your purpose to God. And last week, nandun po kami sa Al-Ain, kasi nagturo pa ako doon. Last week, ano yung sinabi ni Brother, ano yung message ni Brother Andy? The purpose of your suffering. Some Christian po, naniniwala sila na pag tinanggap na nila ang Panginoon ay exempted na sila sa suffering. Yan po yung mindset ng napakadaming Kristiyano. Na pag tinanggap nila ang Panginoon, hindi na sila magiging katulad ng dati. True. Pag tinanggap mo ang Diyos, hindi ka na magiging katulad ng dati. Di ba nga laging sinasabi ng nagpapatanggap dito na you won't be the same anymore. Di ka na magiging katulad. Pero po, pag ang pinag-uusapan is suffering, kasama ka pa rin doon. Hindi pwedeng hindi. Hindi ka exempted sa suffering. Pero hindi totoo na pag tinanggap mo na yung Panginoon is mabubuhay ka na sa bed of roses. Wala pong ganong kwento. Pag pumunta ka po sa simbahan na may kwentong ganyan, may sinasabi sa ganyan sa pulpito, huwag ka pong maniwala. Huwag ka nang magsimba doon. Dahil ang katotohanan po, wala pong ganoon. Amen po? Dadaan sa buhay ng tao yung suffering, yung pain, yung challenges ng buhay. Pagdadaanan mo yan. Baka sa iba sa inyo tatanong, pastora, nilalakaran ko na mami, nilalakaran ko naman yung calling ko.
Bakit kailangan ko pang pagdaanan yung mga bagay na yun? Bakit kailangan ko pang maranasan yung pain, yung challenges ng buhay? Mga anak, ang lagi nating naririnig, suffering, struggles, pain. Lahat yan ay vitamins, di po ba? Lagi nating naririnig ka, Pastor Bob, yan? Vitamins yan. Well, dataluwang naniniwala? Alam niyo mga anak, God allowed us na maranasan natin yung mga suffering to humble us. Diba? Suffering po can mature us, can discipline us, it will train us. So kasama po yan sa buhay natin bilang tao, bilang Kristiyano. Amen? Your suffering, yung napagdadaanan mong sakit, yung pain, will be your biggest, pinakamalaking testimony yan ng buhay mo. Katulad ni Sister Jackie. Katulad ng testimony ko. Lahat ng suffering, anak, nangyayari sa'yo dahil gusto ng Panginoon, ikaw ang magdadala ng testimony na yon. Binigay niya yung suffering na yan sa'yo because alam ng Panginoon na hindi kakayanin ni Sis Madge at kakayanin ni Cristel. Kaya sa kanya niya ibinigay yung suffering, yung pain, yung trials. Amen po? Pero wala pong isang tao na hindi dadaan ng ganyan. Lahat po tayo, iba-ibang level nga lang. Amen po? At saka paano mo malalaman na victorious Christian ka kung hindi ka dumaan doon? Kung wala kang testimony na sasabihin sa tao, paano mo sasabing victorious Christian ka? Kaya't inaalaw ng Panginoon ang katotohanan nga nung tinanggap mo ang Diyos, naging Kristiyano ka, ang dami na na hindi mo naman dati na pagdadaanan. Di ba? Magugulat ka, bakit ang dami? Hindi ko naman na pagdadaanan ito nung ako'y worldly pa. Kasi nga, gusto ng Panginoon na magiging victorious Christian ka. Gusto ng Panginoon that one day tatayo ka dito sa harap, itataas mo ang kanyang pangalan. Gusto ng Panginoon na makita ng mga kamag-anak mo, ng mga kaibigan mo, paano ka binago ng Diyos. Amen po? And your suffering, anak, is a reminder, paalala ng Diyos sa lahat sa atin, that this earth, this world, is not your home. Temporary lang po tayong lahat. Hindi po tayo dito. Amen po? May kausap pa ba ako? Amen. So, ang title po ng message ng Lord ngayong gabi is, yan. Positioning yourself into a breakthrough. Sino dito ang naghihintay ng breakthrough? Tatlo, wow. Tatlo lang? Man. Yan po yung theme natin last anniversary. Sinong nakaalala? And I believe po, naniniwala ako na marami sa inyo is nakuha na yung breakthrough. Natanggap na, kitang-kita sa mga mukha ng mga nakatanggap ng breakthrough. Amen? Marami po sa inyo is na-receive nyo na yung breakthrough nyo. But some of you are still waiting po. Nag-aantay pa rin kayo. Ang tanong, ano ba yung inaantay nyong yan? So, tignan muna natin para mas lalo nating maintindihan. Ano nga ba ang breakthrough? Anong ibig sabihin? Siyempre, nag-search ako kay Uncle Google, no? So, yan yung breakthrough. Pakibasa mo na. Breakthrough Bible definition, instances where God intervened miraculously to provide a solution, deliverance, or victory for His people. Amen. Ang sabi po dyan is, God intervened miraculously to provide solution po. So, mamamagitan ang Diyos para tugunin o bigyan ng solution yung kahilingan ng kanyang anak. Mamamagitan, mag-i-intervene siya. Amen? Alam niyo po, nung ako ay nasa Pinas, dito po nabuo yung message, nung nasa Pilipinas po ako. Habang ako po ay nanonood po sa TV, mag-isa lang po ako sa Pilipinas kasi. So, pag ako nanood ng isang pelikula, mga 5 days. Kasi tag 10 minutes lang, 20 minutes lang. Ayaw ko na kasi wala man akong kausap. Parang boring.
So, ganun po ako. Pero pag ang pinapanood ko po is documentary, kahit 3 hours pa yan na documentary, matatapos ko. Pero pelikula, hindi po ako makatapos ng pelikula. So, habang ako'y naghahanap ng mapapanood, bigla akong nalagpasan yung football. Sinong nakakaalam ng football? Wow, lahat kayo alam nyo? Ako po, totally po, wala po akong alam sa sport. Siguro ako na yung tangingot na klase ng tao pagdating sa sport. Naalaala ko pa po nung hindi pa ako sumasama sa sport fest. Lagi po akong napapagalitan kasi kung na-shoot ng tao, sumisigaw ako, hindi pala, kalaban pala yun. So nag-cheer ako, so napapagalitan ako, bakit ka sumigaw doon? Ay, na-shoot niya, bakit hindi ko sisigaw? Kalaban yun. Ay, kalaban pala. Akala ko lahat ng shoot sisigawan. So, ganyan ako dati. Tanungin niyo po si Pastor Bob. So, ang nangyayari, iniiwan na lang po ako sa bahay. Kasi, hindi ko po nga naintindihan ang sport talaga. Pag volleyball, lately ko na lang nalaman nung si Crystal ay dumating sa buhay namin. Siyempre, pumupunta na ako ng chichero, di ba? Kasi dati hindi ko alam bakit sino yung sigaw lang ako ng sigaw. Pero ang totoo, wala naman akong naintindihan. Para lang hindi ako maupi doon. Siyempre, sigaw lang ako ng sigaw kung sinong babato. Catch! Ganyan lang ako. Pero sa totoo, wala naman akong naintindihan. Pero pagdating ng Sport Fest, doon ko naunawaan. Yun pa. So ngayon, nai-enjoy ko na po yung basketball at saka volleyball. Kasi nga, nakita ko na yan sa ating mga Sport Fest. So balik tayo sa football. So habang nanonood pa ako ng football, nakuha po ng attention ko yung tagahagis ng bola. Tagahagis ng bola. Siyempre, ang gwapo niya kasi, di ba? So habang tinitignan ko siya, habang nanonood ako, ang dami pong ni-reveal ng Panginoon sa akin. Ang dami-dami pong ni-reveal ng Panginoon. Sino sa inyo ang may alam ng football? Taas naman ang kamay, hindi yung, wow, may 5. Ay, praise God. Marami pala. Di ba ang football, pambansang laro yan ng Brazil, sa Western country, pinag-obsess ang mga tao sa Western country, even to the Arab countries. I think sa Saudi Arabia, grabe ang pagka-obsess ng mga tao dyan. And even here, dito mismo, obsessed sila sa larong yan. Amen po? So, yung tao po, na naghahagis ng bola, ang tawag po pala doon is, anong tawag? Kala ko ba alam nyo? Nanonood kayo. Ulit, anong tawag? Tawag po doon is quarterbacker. Ngayon, alam mo na. Yan po. Quarterbacker po ang tawag yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, quarterbacker. Ito po siya. Amen? So, ang main goal po ng quarterbacker is to advance his team na itatapon niya yung bola. Yun po yung siya kasi yung magtatapon nun. Amen? At dapat may isa or dalawa or ilan man ang teammates niya na naka-ready na para saluhin yung bola. At ang tawag sa kukuha ng bola ay ang gagaling. Wow! Receiver! Tignan nyo yung mga picture na pinapakita ko kasi dyan natin kukunin ang ating mensahe. Amen? So, receiver. Anong itsura? Anong ginagawa ng receiver? Okay. Hindi basta-basta itatapon ng quarterbacker ang bola pag alam niya na hindi ready or in position ang kanyang teammates, ang kanyang receiver. Hanggat hindi niya nakikita na sila ay in position, hindi po siya basta-basta
magtatapon ng bola. Otherwise kasi po, pag tinapon niya, hahabulin ng iba at kukunin ng kalaban. Di po ba? Nasusundan ba ako? So, anong kinalaman ng pinag-uusapan natin? Sige nga. Anong kinalaman ng pinag-uusapan natin sa ating spiritual na buhay? Wow, ang gagaling. Sige, okay. Our quarterbacker is Jesus Christ. Amen? The football is the blessing and we are the receivers. Kung talagang naghahangad ka ng answered prayer, naghahangad ka ng breakthrough, ask yourself, am I in the right position? Am I ready to that blessing? Ready ka ba sa blessing na yan? Amen po? Kung nakakapanood ka ng football, mapapansin mo na ang quarterbacker po, katulad ng sabi ko kanina, is hindi niya itatapon yung bola sa taong nakatayo lang at hindi ready. Doon niya itatapon yung bola sa taong all position na at ready nang sumalo ng bola. Kaya nga pinakita ko si receiver. Sa palagay mo ba, kung hindi siya nakaposition katulad nito? Katulad niyan, lutang, di ba? Bangagin. Patawarin mo ako, Panginoon. Palagay mo ba itatapon niya ni quarterbacker? Pag teammate niya yan, kaganyan. Yung isa naman, easy lang. So, hindi itatapon ni quarterbacker yan. Amen po? Likewise sa atin. Amen? Most of the time, we expect answered prayer. Di po ba? We are praying and we expect that God will answer our prayer. We expect breakthrough. 2025 na, Lord. Ito, nilakaran ko na ito nung last 2024. Ang dami kong prayer. 2025 is the year of receiving the breakthrough. Di ba? So we expect the breakthrough. Even sa finances man yan, sa relasyon man yan, sa trabaho man yan, sa health man yan, we expect breakthrough. Amen po? So, ano nga ba yung reason? Bakit hindi natin nare-receive yung breakthrough? Diba, minsan, Lord, 2025 na, ibigay mo na yung mapapangasawa ko. Diba? Lord, ibigay mo na yung trabahong pinapangarap ko. Lord, ayusin mo na yung finances ko. Ang tanong ni Lord, Nak, ready ka na ba? Tanongin mo ang sarili mo, ready na ba ako? Of course, lahat po tayo, anak. Lahat tayo na nagsisilbi sa Diyos, we are entitled to have the breakthrough. Lahat po tayo, entitled po tayo dyan. Pero ibinibigay lamang ng Panginoon ang breakthrough or your answered prayer pag ikaw ay handa na. That is why gusto kong i-assess mo yung sarili mo ngayong gabi. Nakaposition ka na ba? Tapikin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Tignan niyo po si Abraham. Look at Abraham. Before po naging father of all nations si Abraham, he first positioned himself to Canaan. Hindi po siya, marami pong inutos ang Diyos sa kanya. Nandoon, kunin mo yung pamilya mo, pumunta ka sa Canaan. So sinunod niya lahat yon, lahat ng sinabi ng Diyos sa kanya. Ang babaeng dinudugo for 12 years. Bago niya na-receive yung healing niya sa Panginoon. She positioned herself at the feet of Jesus. Kahit alam niya na pwede naman siyang matapakan kasi nanghihina siya eh. Nanghihina siya. 12 years siyang dinudugo. Pwede siyang matapakan in a crowd. Dahil ang dami-daming tao sa tabi ng Panginoon. Pero gumawa siya ng paraan, she don't mind. Kung matatapakan ba siya, she don't mind kung anong mangyayari sa kanya. Ang importante sa kanya, lalapit ako sa Panginoong Hesus, tatanggapin ko ang kagalingan sa kanya. Amen po? So, ibig sabihin, she made an action. Hindi lang siya, hintayin ko ang Panginoon na makita ako, hintayin ko ang Panginoon na magmi-miracle siya sa akin. No.
Hindi niya alam kung papansinin siya ng Panginoon. Ang importante sa kanya, mahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon dahil naniniwala siya na pagagalingin siya ng Panginoon. Amen po? Si Peter. Sino nakakilala kay Peter? Siyempre lahat kayo, di ba? Si Peter, before he could walk into water, he first positioned himself sa water. Hindi lang siya basta-basta na tumapak sa tubig, di ba? Inintay niya na sabihin ng Panginoong Hesus sa kanya na bumaba ka na, come. Hindi niya sinabi na, palapitin ko lang muna si Jesus. Kung si Jesus nga, hayaan ko siyang face to face. Magkalapit kami for sure na makikilala ko siya. Saka ko No. He positioned himself. Tumayo siya. At nung akmang ibababa na niyang paa niya, sinabi niya na, is that you, Jesus? And then nung marinig niya, come. Saka siya lumakad. Amen po? Si Queen Esther, sinong makakilala kay Queen Esther? Bago niya iniligtas ang mga Jewish people, her people, she positioned herself into the palace. Naghanda siya mentally, spiritually, nag-fasting siya, nag-pray siya, at gumawa siya ng paraan paano niya makukumbinsi ang kanyang asawang king. She used her power para mapakinggan siya ng king. So anong nangyari? 'Di ba? Na ano niya nailigtas niya ang mga Jewish people because she positioned herself. Ni-ready niya ang kanyang sarili. Hindi lang siya nagdasal, hindi lang siya nag-fasting. She made an action, gumawa siya ng something. Amen po? Ang Panginoong Hesus, before He brought us back into the Father, our Father God, ang ginawa niya, He first defeat the power of sin and position Himself into the cross. So, nakita niya yung mga ibinigay kong hindi lang sila basta nanalangin, hindi lang sila basta umasa, hindi lang sila basta nag-antay, they position themselves. At nakita ng Panginoon na sila ay ready na, I can release now the blessing. Amen po? May sariling agenda doon. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. So, anong ibig kong sabihin dito? The blessing po, the blessing that you have been praying for all time, yung matagal mo nang pinag-pray, is hindi mo matatanggap, anak, pag nakatayo ka lang. Or kung wala kang ginagawa. Amen? Do not expect God to bless you kung hindi ka pa ready. Amen? You were asking for financial, for example, you were asking for financial breakthrough. Sinong nag-aas ng financial breakthrough? Wow! Si Brother Arthur lang, lahat ay okay ang finances. Praise God! LRC ito. Amen? Lahat ay blessed financially. Amen? So bakit nga ba you were asking for financial breakthrough pero hindi ipinagkakaloob ng Diyos sa'yo? Why? Sasabihin ko sa'yo, why? Dahil anak, sa maliit nga lang na sweldo mo, maliit lang na mayroon ka, hindi mo nga maibalik yung tithes mo eh. Paano ka bibigyan ng Panginoon ng mas malaki? You fail to manage your finances properly. Kasi nga yung kahit yung pagbabalik lang ng tithes is hindi mo magawa. So paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malaki? Kaya yung prayer mong breakthrough sa financial ay hindi maipagkakaloob ng Diyos dahil you fail to manage your finances. Ngayon, alam nyo na. Bakit lubog pa rin? Amen? You were asking God a big house. Ito. Lahat naman siguro tayo gusto natin big house. Alangan namang pinapangarap mo, Lord, yung yung maliit lang, yung tama lang na makahiga ako. May ganong pangarap ba? Diba? Yung tama lang na makaano ako, Lord, tapos higa na. Lahat tayo, nangangarap tayo ng house. Magkaroon ng house. Ang tanong, paano ka bibigyan ng Panginoon ng big house, anak? Kung yung simpleng kwarto mo lang ay hindi mo naman malinisan.
Amen? So, paano ka bibigyan ng breakthrough na magkaroon ng bahay? Kwarto mo nga, hirap na hirap kang ayusin eh. Lord, ang tagal ko na dito, Lord. Bakit wala pa rin akong bahay? Lord, lahat na yata ng pagtitipid, Lord, ginawa ko. Wala pa rin akong bahay, Lord. Bakit? Anak, kwarto mo muna, linisin mo. Pag matuto ka ng maglinis, magligpit, anak, bibigay ko na. That is why I'm asking you, assess yourself. Amen? You were asking God na papayatin ka. Di ba? Hindi mangyayari yan, anak. Until you have positioned yourself in a gym or change your eating habit. Ako yon, hindi kayo. Note to myself yon. Taon-taon kasi sinasabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko na talagang pumayat, Lord. Balik mo yung dating ako. Sabi ng Panginoon, ibalik mo rin yung dating way ng pagkain mo. Yung tinatakal mo ang rice. Ngayon hindi mo matakal kasi yung rice cooker talagang punong-puno. Paano ko kita papapayatin? So ngayon hindi ko na hiningi. Ngayong taon na to kinalimutan ko 7 years na hinihiling ko ang papayatin ako ng Panginoon, hindi talaga nagwo-work. Kahit na ipag-pray ko. So naisip ko, bakit nga ba ako papapayatin ng Panginoon? Kung hindi ko naman i-change your eating habits ko, di ba? Yung lifestyle ko. So ngayong taon, hindi ko na hiningi. Okay na ako, Lord. Okay lang. Okay na ako doon, Lord. Hindi ko pa kayang ihanda ang aking sarili na hindi kakain ng masarap. Amen? Ano pa? You can't win the love sa taong tinitibok ng puso mo, anak. If you don't position yourselves, magparamdam ka, anak. Kapatid, magparamdam ka, maunahan ka ng iba. Amen? Do not tuwan-tuwa sila pag ganun, ano? Do not expect na mahuhulaan ng taong crush mo, ng taong pinagdadasal mo, yung nararamdaman mo. Babae man o lalaki, let her know or let him know that you are praying for him. Totoo. Pag nabakuran ng iba yan, iiyak-iyak ka. Di ba? Tandaan nyo, masarap mahalin po ang bunga ng panalangin. Amen po? Baka isang araw tatanungin ni Lord sa'yo. Baka isang araw, tatanungin mo ang Panginoon, Lord, ang tagal ko na siyang prayer eh. Pero bakit nakuha siya ng iba? Bakit si brother pa, Lord? Anak, mas mabilis siya sa'yo. Di ba? Ilang pagkakataon na ba ang pinalagpas mo, anak? Ang dami ng pagkakataon na sa harap mo na nawawala pa. Kaya yung second choice ko para sa kanya, binigay ko na. Di ba? Ikaw sana ang first choice ko eh. Ang hina mo. Kaya napunta sa second choice ng Panginoon. Naintindihan ba dyan ng mga single? You know, alam mo, mayroon akong kilalang ganyan. Siyempre, hindi ako magbabanggit ng pangalan. Si brother po, 16 years old pa lang si girl. Lumapit na yan. Lumapit na yan sa parents ni girl. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Pastor! Ay, bakit ko wala na. Hello. Sorry. Sorry. Sabi niya, Brother Bobby,
Hindi, sorry po, wag na nating ituloy. Hindi. Pinaalam lang niya na pinagpipray niya. Sabi ko, bata pa yan, hindi pwede. Sabi niya, 16 years old pa lang yan, hindi pa pwede. Sabi niya, hindi naman po ngayon, kung kailan handa. Pinapaalam ko lang po sa inyo na pinagpipray ko. Di ba? At the same time, binabakuran ko na rin po. So, wag na nating ituloy. Another reason kung bakit hindi binibigay ni Lord yung babae or lalaking gusto mo, kasi hindi mo kayang i-manage yung time mo. Ngayong wala ka pa ngang girlfriend or boyfriend, hindi ka na nakikita sa cell group eh. Hindi ka na nagde-devotion. Pahirapan pa yung pagyakag sa'yo sa simbahan. Ay di kung binigay ni Lord yung girlfriend o boyfriend, which is ibibigay naman sana, ay di lalo kang hindi nakita sa simbahan. Baka mawala ka ng tuluyan. Amen? Kaya hindi binibigay ng Panginoon kasi feeling busy ka at all time. So, hindi papayag ang Diyos ng ganon. Amen po? Sa mga ano pa nga ba yung ano pa yung mga prayer natin? Sometimes sasabihin mo, Lord, 10 years na aming magjowa. Pero bakit di pa rin siya nag-propose sa akin? Paano siya mag-propose, anak? Di ka pa marunong magluto. Di ba? Hindi ka pa marunong maglinis, maglaba. Eh baka ikaw ang magiging dahilan ng backslide niya. So hindi talaga ibibigay ng Diyos yun, anak. Amen? May naunawaan ba? Ibibigay lang ng Diyos yun sa'yo. Yung mga hinihiling mong yun. Mapapersonal man yan o hindi. Pag alam niyang handa ka na. Amen? So ngayon alam mo na kung bakit di pa nagpro-propose yan. Matuto ka munang magluto. Amen? Maglaba. You cannot expect to grow your relationship to God until you have positioned yourself in prayer and reading the Word of God, coming to church, and attending the trainings and cell group. So, wag mong i-expect na mag-grow ka. Magiging stagnant ka, kapatid. Amen? Paano ka lalalim sa faith mo kung hindi ka mag-i-exert ng effort mo sa ginagawa mo? Amen po? You cannot expect a blessing or breakthrough in standing still kung nakatayo ka lang. Breakthrough will happen to you when you position yourself. Na may naunawaan? Amen? Now, tignan natin. Napaka-easy lang po at napaka-practical ng message natin. I hope na may maunawaan kayo. Very, very practical po. Kasi alam ko naman sa inyo na pag malalim na, actually, ang i-preach ko sana yung 7 horses. Yung 7 horses. Naisip ko, parang kailangan mag-fasting ng 1 month. And then, kailangan ko rin kayong ipag-pray. Kasi, parang pag yun ang ating pag-uusapan dito, baka hindi natin matapos, uwi na kayo. Kaya sabi ko, Lord, I'll make it ready for them na maunawaan nila yung 7 horses. Kasi ako mismo, hindi pa ako doon. Wala pa ako doon. So, very, very practical lang po ang message natin. Amen? Now, tignan natin, pag-usapan natin si Ruth. Sino nakakilala kay Ruth? Sino dito ang antok na? Si hallelujah sa mga antok. I praise God, walang antok. Sino sa inyo ang nakabasa ng Book of Ruth? Dito banda, sino sa inyo nakabasa ng Book of Ruth? Okay. Dadalawa dito banda. Si Ruth po at si Naomi po, mababasa mo to sa Book of Ruth, si Ruth po at Naomi, sa kanila galing yung, ano yung salita nila? Salita ni Ruth kay Naomi? Where you go, I go. Where you stay, I stay. Where you die, I die. Sana all ganon, di ba? Pero parang wala nang ganon ngayon. So sa mga hindi pa nakakabasa sa Book of Ruth,
I suggest na basahin ninyo mga anak. So, gagawin natin, isa-summarize ko lang sa inyo yung chapter 1 para hindi po tayo masyadong magtagal. Si Naomi po ay biyanan ni Ruth at saka ni Oprah. I believe na alam yung lahat yan pag Kristiyano pa kayo noon. Amen? Si Naomi po ay may 2 anak na lalaki na naging asawa ni Ruth at saka ni Oprah. So, one day namatay yung asawa ni Naomi. Sumunod na namatay yung asawa ni Oprah at saka ni Ruth. So, wala nang natirang lalaki. Ang sabi ngayon ni Naomi sa kanyang mga manugang, umuwi na kayo sa bahay ninyo. Patay na ang aking mga anak, wala na akong asawa, wala na rin akong maipapakain sa inyo. Ngayon, umuwi na kayo sa mga bahay ninyo. Ang umuwi lang po ay si Oprah at ang naiwan ay si Ruth. Kaya nga sabi ni Ruth, where you go, I go. Where you stay, I stay. Di ba sabi niya? So, ang nangyari, Ruth and Naomi stays together. Hanggang makarating po sila sa Bethlehem. Sabihin mga Bethlehem. Ang sabi ko kanina po, ang breakthrough ay hindi lang basta babagsak sa'yo. Sa pag-uusapan natin, so you need to position yourself. At pag nakita ni Lord na handa ka na, then babagsak na, i-release na yung breakthrough. Ngayon, tignan natin. Ano ang ginawa ni Ruth? Bakit yung breakthrough ay na-receive niya? Amen? Ano yung bagay na gagawin mo para yung breakthrough na inaasam mo ay ma-receive mo din? Amen? Number 1, how to get in position and breakthrough. Number 1, ay, doon pala. Do something. Katulad ng sinabi ko. Now, basahin nga natin sa pakibasa nga anak. Ruth chapter 1, verse 2 to 3. Naomi had a relative named Boaz, a rich and influential man who belonged to the family of her husband Elimelech. One day, Ruth said to Naomi, "Let me go to the fields to gather the grain that the harvest workers leave. I am sure to find someone who will let me work with him." Naomi answered, "Go ahead, daughter." So Ruth went out to the fields and walked behind the workers, picking up the heads of grain which they left. It so happened that she was in a field that belonged to Boaz. Sino sa inyo ang farmer? Ako lang ang farmer? Si Overly, lahat. So yung farmer, nakita niyo yung farmer, nagtatanim, may ginagapas, di po ba sa farm, sa fields. So, dahil po walang makain si Ruth at saka Naomi po, nalaman ni Ruth na may kamag-anak pala si Naomi. Mayaman. Ito ay kamag-anak ng dating asawa ni Naomi na namatay na. At ang pangalan ay si Boaz. Ang sabi ni Ruth, pupunta ako sa bukid at mamumulot ako ng mga ginagapas nila. Nandiyan pa ba kayo? Mamumulot ako ng mga ginagapas ng mga harvester. Malay mo, sabi niya, mabibigyan ako ng favor. Kasi nga wala silang makain eh. So Ruth has to do something. Hindi lang siya nanalangin, hindi lang by faith, O Lord God, na wala laglag yung mga pagkain. No. Nag-isip siya. She has to do something. Sinamahan niya ng action yung faith na mayroon siya. Maraming mga believers ngayon po. Kung titignan natin ang palibig, ang dami-dami ko pong, kami po ni Pastor, ang dami namin nakakausap ng mga believers, kahit hindi rito, mostly sa Pilipinas. Matagal na pong bagsak na bagsak, lugmok na lugmok sa kahirapan, or kahit na anong klase pa ng problema. Hirap na hirap sila sa sitwasyon nila, na hindi sila, kumbaga, walang nababago sa sitwasyong mayroon sila. Amen? Bakit? Kasi walang action. Okay, they have faith. They believe in God. They are praying. Pero hanggang ganun na lang, they don't have action. Wala po silang ginagawang action. Si Ruth po ay baguhan sa lugar na yon. Hindi po siya taga doon, di po ba?
Hindi niya hinintay ang miracle ng Diyos na mananalangin ako, antayin kong magmilagro ang Diyos at baka ibibigay niya yung pagkain namin yun today. Hindi po, pagdating po siya, pagdating nilang mag-ina, magbiyanan, nag-isip po siya kung ano yung gagawin niya. Natatandaan niyo yung James chapter 2 verse 17, ang sabi niya, faith without action is dead. Fine, nandiyan ka, ang lalim ng faith mo, ang taas-taas ng level ng faith mo. But without action, dead pa rin yan. Amen po? You were praying, you trust God for your breakthrough. Pero samahan mo ng action, anak. Amen? Halimbawa, sa financial, baon na baon ka sa utang. Kulang na kulang lagi yung sweldo mo. Tama lang na pambayad ng bahay, hindi ka nakakaipon. Tama lang ng pambayad ng bahay. Kasi some of that problems is naging problema mo nung hindi mo pa kilala ang Panginoon. Diba? Nalubog ka kasi nga akala mo ang buhay, ang pera is Marami po akong naririnig na Kristiyano, ang pera is binibigay ng Panginoon yan para gastusin. Yes, totoo. Alangan namang para kainin. Diba? Ang pera is binibigay ng Panginoon to spend. Pero use it wisely. Otherwise, baka hindi mo na nararamdaman, hindi mo namamalayan, lubog ka na. Amen? So, ang dami pong Kristiyano. Huwag na nating pag-usapan yung hindi Kristiyano, yung walang Diyos. Ang dami pong Kristiyano po na lubog sa finances nila. Ngayon, kung alam mong yun ang hinihingi mo sa Panginoon, yung matugunan ng Panginoon yung pangangailangan mo na magkaroon ka ng breakthrough sa finances mo, then mag-focus ka sa pagbabayad muna ng utang. Matatapos din yan. Mag-focus ka dyan. Huwag ka munang pumunta sa mga mall, huwag ka munang pumunta sa mga lugar na may sale. Di ba yun ang kahinaan mo dati, sale? So, iwasan mo muna ang sale. Nandyan lang yan. Pag nakabayad ka na ng utang, ay di magpunta ka na sa sale. Pero at least alam mo na paano hahawakan yung blessing na ibinigay ng Panginoon. Tandaan nyo, we are just a steward of God's money. Wala po tayong karapatang waldasin ang perang galing sa Diyos. Na mayroon kang pagpapala, may nare-receive kang pera, may nare-receive kang finances breakthrough, hindi lang yan sa'yo. Hindi lang yan sa'yo. Ikaw lang ang pinagkalooban ng Panginoon because you are trustworthy. Naniniwala ang Panginoon na kaya mong hawakan yung blessing niya. Pero what if hindi mo nahahawakan dahil ang daming sale? Nakalimutan mo na ikaw pala ay good steward lang. Nakalimutan mo na steward ka lang ng pagpapala ng Diyos. Kumbaga hindi pa huli ang lahat. Amen? If you are praying for your breakthrough of financial breakthrough, at least alam mo na. Amen? Mag-focus ka muna. Kung lubog na lubog ka sa utang, mag-focus ka muna. Bayaran mo, matatapos din yan. Malay mo, in 2 years, wala ka ng utang. Oh. At least in 2 years, tatandaan nyo po, sa mga sa mga may mga problema po finances, ang number 1 po, lagi naming ina-advise as your pastor in this church, we don't want you na ma-block yung blessing ninyo. The number 1 key is to give what is due to God. Yan ang pinakaunang key po para sa financial breakthrough natin. Maniwala po kayo. Ang tithes po will protect you, protect your family, your health, everything na mayroon ka. Nasa Bible po yan. Hindi lang po basta-basta sinasabi dito. Nasa Bible po yan. Amen po? If you do that, if you focus muna sa pagbabayad ng utang, or if you will use it wisely kung ano yung binagkalob ng Diyos, and then you give what is due to God, I'm very, very, very sure yung struggle mo sa finances ay ipagkakaloob ng Panginoon. Amen po? There is a blessing po.
and breakthrough sa mga taong handa na at sa mga taong in right position. Maliit o malaki man yung struggle mo sa buhay, alam ko na matatapos din yan. Amen po? Baka naman sabihin mo, sabi ni Pastora, I have to do something. Di ba nandyan, I have to do something. Hindi muna ako magsisimba ngayon kasi may part-time. Di ba? Hindi muna ako magsisimba double pay. Pinag-ano ako ni boss anong tawag nun? Pinag-overtime ako, double pay. Hindi muna ako pupunta hindi muna ako magbibigay ng tithes ko kasi kailangan kong magbayad muna ng utang. Hindi muna ako attend ng cell group kasi sayang naman yung kikitain ko sa part-time ko. Pag ganyan ang gagawin mo, kapatid, imbes na breakthrough, breakdown. Yan ang mangyayari sa'yo. Amen po? Andyan pa ba kayo? Now, tapos na tayo sa do something. When you do something, the number 2 is, when you do something, bakit wala? Okay, when you do something, do it with good work, ethic, and godly character. Ayan po. So, di ba kanina, do something. So when you do something, do it with a good work, ethic, and godly character. Ipagpalagay natin, balik tayo kay Ruth. Ipagpalagay natin na si Ruth ay pumunta sa palayan ni Boaz. Pumunta siya at 6 a.m. at umuwi siya ng 9 a.m. Kasi nga, tinatamad na siya. Nababagot na siya, mainit. So, umuwi na siya. Sa palagay mo ba makikita niya si Boaz? Makikita siya ni Boaz? Ang laging pagpunta ni Boaz dun sa field is noon time. Kung siya po ay isang babaeng tatamad-tamad, magkikita kaya sila ni Boaz? Siguro, pag siya ay umuwi or kung siya yung klase ng babaeng uupo, papay-papay lang, siguro hindi mangyayari yung breakthrough na inaasam niya. So, siya po ay napansin ni Boaz. Tinanong ni Boaz yung supervisor doon sa field. Ang sabi niya, sino yung babaeng yon? Ang sabi ng supervisor sa field is, taga Moabites daw siya. Siya daw is galing sa angkan ni Naomi na kamag-anak mo. Masipag siya, sabi niya. Mula umaga hanggang hapon is nandyan siya. Namumulot siya. And she has a good character. Yan ang sabi ng supervisor. So anong response ni Boaz? Bigyan niyo siya ng makakain niya. Bigyan niyo siya ng maiinom niya. Huwag niyong kunin lahat yung mga nalalaglag. Mag-iwan kayo ng para sa kanya. Yan ang binili ni Boaz doon sa supervisor. Kung si Ruth po, ulitin ko, ay tatamad-tamad. Sa palagay niyo ba maiisipan ni Boaz na bigyan siya ng favor? Hindi, di ba? You see, when you are loyal, when you are diligent, trustworthy, and kind, kung ikaw ay may dignidad, may integrity po, when we have a godly character, the news will spread around. Pag-uusapan ka ng mga tao, makikita ng mga tao yan. Pag ikaw ay masipag, kalmado ka, mapagkakatiwalaan ka at tapat ka, nakikita yan ng mga taong nasa paligid mo. At magtataka ka na lang, pinag-uusapan ka nila, at magtataka ka, ang dami ng blessings na dumarating sa'yo. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Diyos. Magtataka ka na lang, saan galing itong mga blessing na yun? The favor of God will run after you. Pag ikaw ay mayroong godly character, kung mayroong kang worth ethic. Amen ba? Amen po? Gagamit po ang Diyos ng mga tao sa paligid para po maranasan mo yung pagpapala mula sa Diyos. Amen po? Tandaan po natin, sabi ko dyan kung babasahin nyo, tandaan din nyo po ang character kasi pinag-usapan natin yung godly character, no?
your character can not only position you for a blessing and breakthrough, but your character can position you for your curses and roadblocks. Your character can not only open doors, but it can close doors. Amen po? Kung ikaw ay taong madaling magalit, ikaw ay taong madamot, makasarili, pag-uusapan ka pa rin ng mga tao, syempre. Di ba? Paparating ka pa lang, pinagtitinginan ka na ng mga tao, di ba? Hindi sila kasi komportable na andoon ka eh. So, pag nandoon ka, lahat ay ilang sa'yo. So, pag ganyan yung character mo na magagalitin ka, kalmado ka, tamad ka, walang blessing na darating sa'yo. Dapat yung character ng Panginoon, yun ang nakikita sa atin. You must possess the fruit of the Holy Spirit. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, self-control, gentleness, faithfulness, and goodness. Diba? If you have that kind of character, I'm very, very sure ako na magsasabi sa'yo, anak, lapitin ka ng mga blessing. Amen? Andyan pa ba kayo? Number 3, tapos na po tayo. Number 3, there's no breakthrough without breaking. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin ng there is no breakthrough without breaking? Mayroon kang tatanggalin. Mayroon kang papatayin sa sarili mo. Parang pag uwi mo sa bahay mo, patayin mo ang sarili mo, ha? Mayroon kang papatayin sa sarili mo. Hindi mangyayari yung breakthrough sa buhay mo kung mali ang direction mo, kung mali yung motive mo. Huwag kang mag-expect ng breakthrough kung may hidden sin ka na hindi mo pa nakukonfess sa Panginoon. Kahit anong gawin mo, anak, hindi mapapasayo yung blessing na iniiyak mo sa Panginoon. What else? Hindi mo ma-experience yung blessing or yung breakthrough when you are in a wrong place. Kung wala ka sa tamang lugar. If you are not in a right alignment sa totoong source ng breakthrough. Kung ang relasyon mo sa Panginoon is on and off lang, hanggang pangandoy ka lang, Dudong. Wala. Hanggang pangandoy lang ikaw, Inday. So make sure, anak, na nalalakaran you are in a correct, in a right alignment with God. Amen po? The moment po that you position yourself to the right source of blessing, for sure, your answered prayer will happen this 2025. Your breakthrough will happen this 2025. Lahat ng wish mo, lahat ng prayer mo will come into reality when you are in a right position, when you are in a right alignment of the source. Amen po? Katulad ng isang football game, the quarterbacker will throw the ball, and if his teammate is in position, for sure, lahat ng blessing ay matatanggap mo. Yung pinag-pray mo. Amen? Our quarterbacker po is ang Panginoong Jesus. He will throw the blessings to His children, to us, when you are ready. Kung bakit hindi mo pa nare-receive yung breakthrough mo, ask yourself. Ask yourself. Pag uwi mo mamayang gabi, assess yourself. Alam ng Diyos yan kung handa ka o hindi. Amen? Catch the blessing. Naka-ready na yan. But first, position yourself in a correct alignment of God. Amen? Kung si Ruth po ay hindi po siya sumama kay Naomi. Kung hindi po siya sumama at sinabi ni Naomi sa kanya na, umuwi na kayo sa mga magulang ninyo. Sa palagay nyo ba, makukuha niya yung breakthrough niya? At kung hindi siya pumunta sa field para maggapas,
kung umasa na lamang siya sa blessings na babagsak sa lap niya, hindi niya mararanasan yung breakthrough na mayroon siya ngayon. Pero dahil may action siyang ginawa, naging asawa niya si Boaz, yung taong isa sa pinakamayaman sa Bethlehem, at nakita natin yung nangyari sa buhay ni Ruth. Ano yung pinakamalaking breakthrough na dumating kay Ruth? Sige nga kung alam nyo, yung pinakamalaking breakthrough. Ha? Dahil sa ginawa niyang action, nanalig siya sa Panginoon, dahil sa kasipagan niya, at sinamahan niya ng makadiyos na ugali, sa lahi ni Ruth po, at ni Boaz, nagmula ang lineage ng Panginoong Jesus. Amen? Ipakita ko sa inyo. Ayan o. Terah, Abraham, Isaac, Jacob, Ephraim, Emily. Yan yung mga anak ni Abraham. Then Haran, Lot, Moab. Si Ruth is anak ni Moab. Si Emily is anak ni Boaz. Yung anak nila si Obed, ng tatay ni Jesse. Jesse na tatay ni David. And from the line of David, dyan nagmula ang Panginoong Hesus. So yan po yung breakthrough, pinakamalaking breakthrough na nangyari kay Ruth. Hindi lang siya nanalig, hindi lang siya nananampalataya, hindi lang siya nagdasal, sinamahan niya ng tumataginting na action. So you want your breakthrough, do something, must have a godly character and position yourself in the right direction. And I'm sure 2025 is the best year for you to receive your answered prayer. Amen? As your pastor in this congregation, me and Pastor Bob, it is always our prayer po na lahat kayo ay makita namin na natatanggap niyo po yung mga answered prayer. Tuwan-tuwa po kami pag may dumarating sa aming balita na, alam mo, pag minsan sinasabi ng mga leaders, itong si ganito, ang tagal na niyang pinagpipray, ganyan-ganyan. Alam mo ba yung joy sa puso namin? Bilang magulang ninyo, tuwang-tuwa po kami. Lahat po kayo gusto naming magka-answered prayer kayo. Kami na po ang unang natutuwa pag dumarating sa amin yung mga balita na may answered prayer, may breakthrough. So it's always our prayer po na lahat po tayo is magiging handa tayo sa harvest na ibibigay ng Diyos ngayong 2025. Be sure na naka-position ka. Amen po ba? So before we will close, tapos na po tayo, can we all stand? Mayroon po tayong, I will call the music team po. Can I call the music team? Tapos na po tayo. Di ba? Nasa tamang oras ako. Mayroon lang po tayong i-declare, and I want you to declare this with a conviction, yung talagang galing sa puso. Amen? Ay, isa-isa, Dad. Ang hirap na, i-manual mo na lang na lahat. Okay. Can we all declare this? Ready? 1, 2, 3, go! Shall supply every need according to with conviction, walang conviction. La. Ulitin. With conviction po, at dapat yung clear na maririnig ng Panginoon. Amen? At yung tipong pag narinig ng devil is, atras na siya. Amen? Hindi ka na niya i-distract. Ready? 1, 2, 3, go! I declare that my God shall supply every need according to His riches in glory in Christ Jesus. I destroy the curse of poverty in my life and declare that all work of my hands is blessed. I speak to all resources assigned by God for me. Pursue and overtake me in the name of Jesus Christ. I vow to give all the glory to God.
Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Amen. Okay, can we all stand? Manatiling nakatayo for our worship. Thank you, Lord Jesus.
Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa gabi ito. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong reminder to us tonight, Lord God. Lahat po kami na andito sa ibang bansa dahil naghahangad kami na magandang buhay, Panginoon. Naghahangad kami na magandang trabaho, magandang pagkakakitaan, Panginoon. Na sa gayon, makatulong kami sa mahal namin sa buhay. Mabigyan namin ng magandang buhay ang aming mga anak, ang aming pamilya, Lord God. But sa gabi ito, ni-remind nyo kami, Lord God. Lalong-lalo na mga first-timer namin at mga bago sa simbahang ito, Lord. Na wala kaming gagawin kundi patuloy na gumalaw for your glory alone, Panginoon. Lord, you said to your word na uunahin ka namin at inyong kapangyarihan, Lord God. At lahat ng ninanais ng puso namin, ipagkakaloob nyo sa amin, Panginoon. Tonight, binigyan nyo kami ng pagkakataon na marinig namin na hindi lang kami basta magtatrabaho, hindi lang kami basta gagalaw, Panginoon. Pero Lord, habang kami nagtatrabaho sa mga company namin, Lord God, bigyan nyo kami ng godly character, Panginoon. Yung character na pagkakatiwalaan kami ng aming mga boss, karakter na makikitaan kami ng aming mga manager, Lord God. Karakter na magbibigay sa amin ng pagkakataon na ma-promote, Lord God. Because alam namin, Panginoon, na yung godly character is makikita ng mga tao sa buhay namin, Panginoon. Lord, ang tagumpay namin, mararating namin because kayo po ang aming Diyos na uunahin namin sa buhay namin ito, Lord God. Bibigyan nyo kami ng pagkakataon na lalong lumalim sa pananampalataya at paglapit sa inyo, Lord God, na sa gayon ang lahat ng aming pangailangan is ma-provide nyo sa amin in your perfect time and in your perfect will, Panginoon. We thank you for your message tonight, Lord God. We need to position ourselves for the breakthrough that we are praying from you, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mensahe ninyo sa amin. At wala kami ibabalik sa inyo kundi ang mataas na papuri, mataas na pasasalamat, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. At lahat tayo magsasabi ng Amen. Amen and amen and amen.